ang pinaka unang bagay na dapat na ginagawa mo sa oras na hiwalayan ka na ng ex mo o makipag-break ito sa iyo, ay of course walang iba kundi yung it's either radio silence ka o mag no contact ka o mag-pull back ka dito sa tao na nakipaghiwalay sa iyo. Hindi lang para maibalik mo siya o magkagusto siya ulit sa iyo, okay? Kundi actually para maka-move on ka ng maayos at mailagay mo yung sarili mo sa tamang sitwasyon o tamang kalagayan. Okay? Kumbaga, para maging positibo yung mga pagdadaanan mo habang nagso-survive ka sa sitwasyon na ito. Okay? Dahil maaaring pati yung mental health mo ay maapektuhan ng negatibo sa sitwasyon na ito. Okay? Dahil lalong-lalo na kung wala kang alam sa ganitong klaseng sitwasyon, okay? And also at the same time, yung pag-radio silence mo, pag-pullback mo, pag no contact mo na ito, kung sakali lang na gusto mo pang magkaroon ng kapangyarihan o sabihin nating mag-date kayo ulit nitong tao na nang iwan sa iyo o ng ex mo o may balik mo yung ex mo, okay? Itong pag-pullback mo, radio silence mo na ito, ay, o paggawa mo ng radio silence na ito, ay may malaking maitutulong sa iyo sa pag-build ng attraction, okay? Para maging interesado siya ulit sa iyo, okay? Para makapag-create ng mystery, okay? And also at the same time, para sabihin nating tumaas ulit yung respeto nitong nang iwan sa iyo noon na ang isa sa rason kung ba't ka hiniwalayan ay dahil bumaba yung pagtingin niya sa iyo. Pagtingin na ang motivation o nagpapataas o nagbibigay ng halaga ay yung respeto niya sa iyo. Okay? So, kung bababa ang tingin niya sa iyo kasi ginawa mo yung kabaligtaran, then of course, instead na mailagay mo nga yung sarili mo sa tamang sitwasyon, ang mangyari is yung kabaligtarang reaksyon o resulta which is yung negatibo. Okay? So instead na magkaroon ng mystery o tumaas yung respeto niya sa iyo, ang mangyari is yung kabaligtaran. Bababa ang respeto niya, tapos yun nga, wala nga kasing mystery. Okay? So anyway, ano ba ang punto ko? Bakit ko tinatalakay o bakit natin pinag-uusapan itong bagay na ito ngayon tinatalakay, di ba? Ang lalim na Tagalog niyan. Pero sa totoo lang, dapat lang din naman talaga na kadalasan ganito pa rin tayo manlita dahil of course, you know, para hindi pa rin tayo pumupurol sa pananagalog, okay? Well, pwede namang sabihing topic, di ba? Pero gusto ko na at least kahit paano nagagamit ko pa rin ng maayos itong sarili nating lengguwahe, okay? Yung sariling atin. But anyway, so gaya nga ng sabi ko kanina, matutulungan ka ng radio silence o ng no contact at ng pag-pullback mo o itong pag-pullback mo kapag naghiwalay kayo ng ex mo. Positibo ang maibibigay nitong resulta o sabihin nating maibibigay nitong benepisyo sa iyo. Okay? Pero kapag ang ginawa mo yung kabaligtaran, then hindi magiging positibo. Okay? Pero of course, hindi makukumpleto yung pagkakaroon mo ng opportunity o sabihin nating pagkakaroon mo ng chance na maging romantic ulit yung relasyon ninyo ng tao na ito, okay? Kung hindi mo magagawa yung self-improvement. Okay? Kumbaga, yung no contact at radio silence, malaki ang maitutulong niyan sa iyo sa ibang mga bagay, okay? And also at the same time, para matulungan ka na sabihin nating ma-reattract mo yung ex mo o yung ibang mga tao sa paligid mo, okay? Pero pagdating sa moving on, pagdating sa sabihin nating magkaroon ka ng mas maayos na sabihin nating mental health, okay? Diyan makakatulong yung radio silence at no contact, okay? Pero pagdating na rin sa pagpapataas ng attraction at interest level nitong babae na ito, nitong tao na ginagamitan mo nito, makakatulong din siya talaga, okay? Malaki ang maitutulong niya kasi syempre, magagawa mo siya mag-invest ng time dahil sa atensyon na nakukuha mo sa kanya dahil nagwa-wonder siya, dahil nagkikreate ito ng drama o dahil nami-miss ka niya, okay, dahil nga sa radio silence o sa no contact, okay? May tutulong siya sa part na yon. Pero para makumpleto mo
yung yung sabihin nating kakaroon niya ng mataas na attraction at interest level sa iyo. Okay? Para magkagusto siya ulit sa iyo, para lumabas kayo ulit o magkaroon ka ulit ng kapangyarihan sa kanya. Ang bagay na dapat na ginagawa mo para magkabalikan kayo kung yun yung gusto nyong gawin. Okay? Well, ako hindi ko ina-advise na gawin ninyo. Para sa akin, mas okay kung magde-date na lang muna kayo, di ba? Enjoy nyo na lang muna yung company ng isa't isa, okay? Wag na muna kayong magseryoso ulit, okay? Kumbaga, dapat natuto ka na sa past mo di ba? Na hindi pala ganun ka-safe makipagrelasyon, di ba? Hindi rin pala dapat ako ganun kaseryoso. Dapat pala matuto muna ako ng tungkol sa relationship. Matuto muna ako kung ano ba ang female nature, di ba? Ano muna dapat yung, hindi pa pala ako handa ng mga oras na yun. So ngayon na may oras ako para alamin itong mga bagay na ito, okay? O sabihin natin may oras ako para itama ngayon yung mga dating naging mali ko, then dapat sa moment na ito, ang iniisip mo na o ang thinking mo is, kumbaga, hindi muna ako magsiseryoso. Wala munang relationship, wala na munang commitment. Kasi yun nga yung nangyari sa akin noon. Isipin mo, ginawa ko naman lahat ng mga pwedeng gawin. Diba? Naging maayos naman akong boyfriend, di ba? Yun nga lang, hindi ko pa alam nga kasi ibang dapat gawin, kaya siguro hindi ko nagawa na maayos, kaya ganun yung nangyari sa relasyon namin. So, ibig sabihin, hindi pa ako para doon. So, ano muna dapat kong gawin ngayon? Enjoy ko muna yung kung anumang klase ng relasyon na mayroon kami, tapos yun muna yung i-open up ko sa kanya. Okay? Kumbaga, yun muna yung magiging agreement namin dalawa, na hanggang dun lang muna kami. Okay? Kumbaga, sa oras na magkaroon ka ng kapangyarihan sa kanya, mas mabuti kung wag mo na lang ibalik tapos ilagay mo na lang siya muna dyan sa side. Mag-date na lang muna kayo. Okay? Tapos unahin mo na muna yung purpose mo, yung self-improvement mo, yung pag-abot mo sa tunay mong potensyal at yung pagpapabuti ng buhay mo. Okay? Dahil yan ang tunay na rason kung bakit nandito ka sa mundo, and also at the same time, yan ang bagay na mas kailangan mo kaysa yung magkaroon ka ng relasyon sa isang babae. Okay? So, ang punto ko dito is, dapat natuto ka na sa pagkakamali mo noon. Pero kung gusto mo pa rin ibalik, okay? Gusto mo magkaayos pa rin kayo, then, importante na, na malaman mo tong bagay na i-share ko nga sa inyo o dapat mong maintindihan kapag ka nag-radio silence o no contact ka. Okay? Well, sa no contact at radio silence, sinabi ko na sa inyo ibang mga benepisyo na makukuha ninyo dyan kanina. Pero ang pinakakukumpleto ng lahat, okay, para sabihin nating maging interesado siya ulit sa iyo o magkabalikan kayo, okay, ay walang iba kundi yung self-improvement mo. Okay? Hindi po pwede na nag-radio silence ka lang o nagpa-miss ka lang o sabihin nating basta nawala ka lang o naging mysterious ka lang o sabihin nating hindi ka lang nagre-response, okay, o bigla ka lang nawala sa ere, okay, tapos i-expect mo na after nun, kahit hindi ka nag-improve o hindi ka nagbago, walang nangyaring malaking pagbabago sa buhay mo, ay in-expect mo na magiging interesado ulit sa iyo yung tao na nakipaghiwalay sa iyo kasi nga nawalan siya ng gana sa kung sino ka ngayon. Okay? So, kung di mo babaguhin yan, after 30 days of radio silence at nag-post ka ng pinakaunang photo mo pag reactivate mo ng account mo, okay? Tapos ganun pa rin ang itsura mo, ganun pa rin ang buhay mo, then walang mangyayaring balikan or opportunity para magustuhan kanya ulit. Actually, sa totoo lang, kahit hindi lang yung sa kanya, pati yung sa ibang tao na pwede sana magkaroon ng interest sa iyo, pati itong mga ito ay mawawalan din ng, hindi rin natin masasabi na magiging mataas ang chance o opportunity o sabihin nating level o rate ng success, okay, na may magkagusto sa iyo na ibang tao sa moment na ganyan ka. Kasi kung meron niyang hindi ka nagustuhan at iniwan ka, ibig sabihin, proof yun kahit paano na ibang tao, maaaring hindi ka rin magustuhan sa moment na ito. Baka sobrang payat mo na. Baka sobrang taba mo na. Baka napabayaan mo na yung sarili mo. Di ba? Baka wala ka na kasing pera. O baka sabihin natin hindi nga kasi mataas ang value mo sa dating market kasi nga hindi mo inuuna yung self-improvement mo o yung buhay mo. Di ba? Baka wala ka ng ambisyon o pangarap na chini-chase. Di ba? So, may something na mali sa iyo sa moment na ito. Okay?
Kaya, kaya hiniwalay ang ganong tao na iyon. So, ibig sabihin, kung may bagay na dapat na baguhin sa iyo, dapat baguhin mo yun. Okay? Magkaroon dapat ng improvement. Okay? So, dahil gagawin mo yun sa sarili mo, ang tawag doon ay self-improvement. Okay? Yun yung gagawin mo. Ang gagawin mo is ayusin mo muna yung sarili mo. Okay? Napaka-importante ng self-improvement sa moment na maghiwalay kayo ng ex mo. O sa moment na, sabihin nating, moment na, na nagmo-move on ka. Okay? Sa moment na naka-radio silence o naka-no contact ka, dapat nagsi-self-improve ka. Lalo na kung gusto mo na magkaroon ulit ng kapangyarihan o magkagusto ulit sa iyo itong ex mo na ito. Okay? Dahil maaaring maging magaling ka sa radio silence o no contact, pero kung hindi ka naman nagbago, lalo na pag nagkita kayo at ikaw pa rin yung dati, okay, then of course, hindi pa rin siya magiging ganong ka-interesado sa iyo. Kumbaga, game is not enough. Dapat may self-value ka pa din. Okay? Hindi lang yung, I'll be honest, okay? Ang pinaka-importante o pinaka-effective o sabihin nating pinaka-powerful sa lahat, okay, na may improve mo para masigurado mong babalik yung ex mo, ay walang iba kundi yung looks. Okay? Kung magkakaroon, babae o lalaki pa, kung magkakaroon ng malaking pagbabago, okay, sa looks mo, okay, yung ibang mga bagay na dapat mong baguhin sa sarili mo, like yung ugali mo, yung trabaho mo, yung sabihin natin yung pa ba mga pwede mong baguhin sa sarili mo. Yung katawan, not the katawan, sa looks na yun eh. Yung ano pa bang pwede mong baguhin? Let's say, ugali na lang. Sige, doon na lang tayo. Sa ugali at saka sa ugali at saka doon sa kita mo sa pera. Okay? Kumbaga, kung hindi magkakaroon o kahit na hindi mo mabago yung kita mo pa sa trabaho mo o yung kinikita mo ngayon sa moment na ito, kahit hindi pa ganun mag-improve yan, okay? Even yung ugali mo, kahit na hindi niya pa alam kung nag-improve na ba yan o hindi, kung ang looks mo ay mai-improve mo, kung magiging mas gwapo, mas maganda ka, napakalaki ng tsansa na maging interesado ulit itong tao na ito sa iyo, even yung ibang mga tao sa paligid mo. Okay? So, yes, importante na ma-improve mo rin yung kita mo, yung cash flow mo, yung laman ng bangko mo, yung ugali mo, yung leadership mo, yung emotional control mo. Napaka-importante na mabago mo ang lahat. Okay? Na magkaroon ka ng improvement totally. Okay? Kumbaga, ma-improve mo ang buong pagkatao mo. Napaka-importante nun. Okay? Even yung status mo, yung confidence mo. Okay? Kumbaga, ma-improve mo yung mga yan, dapat lang naman talaga. Pero sa totoo lang, kung ma-improve mo nga yung yung looks mo pa lang sa ngayon, even yung confidence mo, affected na kagad yun. Okay? Dahil gumwapo ka gumanda ka So, iba yung magiging treatment ng mga tao sa iyo at iba yung tingin mo sa sarili mo. So, yung confidence mo, tataas talaga yan. Okay? So, ngayon, pag tumaas yung confidence mo na yan, tapos gumanda pa yung itsura mo, o gumwapo ka pa, then, ang laking tulong nun sa iyo para yung ibang mga tao sa paligid mo, even pati na rin yung ex mo, ay ma-re-attract mo. Okay? So, yes, importante ang radio silence, importante ang no contact. Dapat lang na mag-pull back, okay? Dapat lang na mag-improve din yung kita, mahanap mo yung purpose mo in life. Sabihin nating dapat lang na dumami yung mga connection mo, okay? Magkaroon ka ng sabihin nating mas malaking circle, dapat lang na, basta importante na mag-improve, okay? Tama lang na mag-improve ang buhay mo, pero kung pagdating sa pag-re-attract ng ex mo, o pag-re-attract ng ibang mga tao sa paligid, number one pa rin ang looks, okay? So, mag-focus ka sa looks mo, kung ang isa sa mga goal mo ay yung ma-re-attract mo yung ex mo, okay? Doesn't matter kung magde-date ba kayo, well, it matters to me, pero ewan ko sa'yo, bahala ka na, pero kung gusto magbalikan pa kayo, then it's up to you. Pero yun nga, kung yun ang gusto mo mangyari, then kailangan mo improve yung sarili mo. Okay? So, kailangan mong ma-make sure na ma-improve mo man yung mga pera o sabi nating ma-make sure na yung looks mo pala ang mapagfufukusan mo. Meron kasi ako iniisip na isang bagay na gusto kong sabihin sa inyo na gumugulo sa utak ko.
na nakalimutan ko, kaya ngayon napapahinto-hinto na naman ako. Iniisip ko siya, madalas kasi ganito ako eh. Kapag nag-iisip ako ng mga bagay na gusto ko idagdag, habang nagsasalita pa ako o pinupunto ko pa yung isang punto, sumasaksak na kaagad sa utak ko, kumakarera na kaagad, okay? Kaya tuloy nangyayari, naguguluhan ako. But anyway, yun lang naman ang punto ko dito. Gusto ko lang maintindihan ninyo na radio silence, yung no contact, yung pag-pull back, okay, malaki ang maitutulong yan. Pero pagdating sa magkaroon kayo ulit ng chance ng ex mo o magkaroon ka ulit ng power sa kanya o sabihin natin at least ma-date mo o kahit na magkabalikan kayo, okay, kung gusto mong yan ang mangyari sa inyo, then yung looks mo ayusin mo, okay? Tutukan mo yung itsura mo, okay? Tutukan mo yung itsura mo, tutukan mo yung katawan mo, tutukan mo yung ano mo, yung chest, di ba? Diba? So, yeah, tutukan mo yung katawan mo, tutukan mo yung ano mo, yung magiging itsura mo physically, okay? Kumbaga, tama lang matuto kang leadership, game, female nature, mas maging matalino ka, mas dumami pera mo, mahanap mo yung purpose mo, okay? Pero ang pinaka-powerful sa lahat is yung looks, okay? Kasi kung dadami man pera mo, o sabihin natin magbabago man yung itsura mo, o magbabago man yung kita mo, o magbabago man yung ugali mo, kung pumangit ka naman lalo, o ganun ka pa rin katulad nung noon, then hindi ka siya na marire-attract doon. Hindi na yun yung gusto niya. Pero, of course, kasama doon yung pwedeng na turn off siya sa ugali mo, kaya siguro siya nakipaghiwalay, pero nagwagwapuhan pa rin siya sa'yo. Pero isipin mo kung paano kung mas gagwapo ka pa. Diba? So, mas gagwapo ka pa ngayon kaysa noon, then kung attracted na siya sa'yo noong ganun ka lang kagwapo, then mas lalo pa siyang ma-attract ngayon. Eh, yun nga ang gusto mo, di ba? Mas emotion pa siya sa'yo. Kumbaga, magkaroon ng spark ulit. Okay, so, yeah, kung mas gaganda ang itsura mo, mas gagwapo ka, mas gaganda katawan mo kumpara noon, kahit na sabihin pa natin ang tingin niya, pangit ang ugali mo, tapos gumanda naman yung itsura mo, mas gumwapo ka naman ngayon, then, of course, ang impact nito sa babae o doon sa ex mo na nang iwan sa iyo ay magkakaroon siya ulit ng interest sa iyo. Okay, dahil isipin niya, maaaring nagbago naman na siguro to, di ba? O kaya isipin niya na baka mali ako, di ba? Overreact lang siguro ako. O bakit di ko subukan? Kamustahin ko naman. Okay, pero sa totoo lang, ang tunay na rason kung bakit niya kinukonsider yun ulit kasi nga nagwapuhan siya sa iyo. Okay? Dahil nagandahan siya sa iyo. Okay, so kung ang ugali mo hindi maganda, pero gumanda ka naman, sumeksi ka naman, okay, tapos ang layo ng itsura mo sa dati, okay, sabihin natin basta nag-improve lang, okay, then, yeah, of course, kahit sino naman, di ba, magiging interesado ulit, bakit di ko subukan, meet ko nga ulit, lalo na kung siya ay nakipaghiwalay, sabihin niya, ako naman nakipaghiwalay, try ko na lang kausapin ulit, baka pwedeng kausapin ko ulit, sayang naman ang ganda ngayon, di ba, so, yeah, yun yung punto ko doon, kumbaga, ang punto ko is, no contact, will help you surely, even yung radio silence, okay? It will help you sa lahat sa maraming bagay, lalo na sa pag-create ng attraction at interest level na mataas during ng magkahiwalay kayo o gamit yung time and space, okay? Makakatulong siya, okay? Pero para maging kompleto yung pagre-attract mo sa ex mo, o maibalik mo yung ex mo o may ibang tao magkagusto sa iyo o mapabilis yung pag-move on mo, ang bagay na kailangan mong gawin is yung mag-self-improve ka. Okay? At pag nag-self-improve ka, kung gusto mapabilis yung pag-move on mo at maging pabilis din yung pagkakaroon mo ng opportunity na maibalik yung ex mo, ma-reattract at tumaas ulit yung interest level niya sa iyo. Then, ang bagay na dapat na pinaprioritize mo o ginagawa mo o sinisigurado mo na nagagawa mo na maayos ay yung ini-improve mo yung looks mo. Okay? Looks is number 1. Okay? Yan talaga ang may malaking maitutulong sa iyo. Kahit na sabihin pa natin, ugali mo ang problema niya, sabi niya, maniwala kayo sa akin, pag umayos ang looks ninyo, then of course, magiging interesado o sabihin natin, pwedeng i-bypass niya o siya mismo ay kalabanin niya yung sarili niyang paniniwala. Okay? Dahil looks na ang pinag-uusapan. Wala na muna siyang pakialam sa ugali mo. Tsaka makakalimutan din niya yan in due time. Diyan ngayon papasok yung sinabi ko kanina, yung tungkol do sa radio silence. Okay? Kumbaga, may tutulong yung radio silence at yung no contact para sabihin nating yun nga, para mag-create ng time and space o sabihin ay mag-create ng not time and space, mag-create ng
ng attraction, okay, habang may time and space, okay? At ang isang bagay na maitutulong o posibleng magagawa nito ay yung sabihin nating kumbaga magbago yung emosyon niya, okay, mula sa galit o nawala ng gana sa iyo o turned off o sabihin nating mula sa iritado siya sa iyo papunta sa neutral na yung nararamdaman niya o yung emosyon niya o yung nasa emotional neutral na siya kung tawagin natin. Okay, hindi na siya yung naaasar, naiinis o galit pa sa iyo o wala nang pakialam sa iyo, kundi kumbaga nasa neutral na siya. May konting ano pa din, panlalamig, may konting asar o galit, pero even yung pagka-miss niya sa iyo o yung pagiging masaya niya sa iyo ay present na rin. Kumbaga neutralize na, nasa gitna na lang. Matter of fact, may mga times pa nga totally wala siyang nararamdaman na kahit ano sa iyo, maliban lang sa naku-curious siya o namimiss ka niya sa mga moment na ito. Okay, yan yung pwede niyang maramdaman sa mga oras na iyan. Okay, sa emotional neutral. At yan yung may tutulong ng radio silence at no contact kasi nga hindi ka masyadong nagpupumilit na magkabalikan kayo o ayusin ninyo yung problema ninyo, kundi ang ginawa mo nga kasi is nag-pull back ka o tinalikuran mo siya o sabihin natin hindi ka nagabol. So dahil doon, of course, makakapag-create yan ng mystery, curiosity, makakapag-create yan ng sabihin natin pagbabago nga sa emosyon niya. Okay? So ngayon, pag nagbago na yung emosyon niya, okay, kahit na dati ang problema niya sa iyo is yung ugali mo, tapos nakita ka niya na mas gwapo ka na ngayon, di ba? Then, napaka-powerful nun para kumontak siya ulit. Napaka-imposible na kahit nagamitan mo ng logic itong sitwasyon na ito, ang isipin mo is hindi siya mag-work. Imposible. Looks will always help you. Okay? So kahit anong sitwasyon o anggulo ng isang breakup. Okay? Marahil sabihin natin hindi kayo magkabalikan kaagad, pero malaki ang tsansa na ma-turn on siya sa iyo at makipagkita ito tapos at least sex man lang. Okay, malaki ang tsansa na mauwi kayo sa plok-plokan sa loob ng kwarto. Okay, ganyan yung pwedeng mangyari sa inyo kapag ginawa nyo itong bagay na ito. Okay, kapag ka-looks yung inuna mo. Okay, dahil maaaring sabihin natin umiiwas siya sa iyo dahil natatakot na siya sa iyo dahil nakailang breakup na kayo. Okay, ayaw niya na makipagbalikan sa iyo. Pero dahil na-attract mo siya dahil sa looks mo, maaaring kahit paano ginanahan siya na may mangyari sa inyo. Pero hanggang doon na lang muna yun sa ngayon. Bagay na actually maganda pa rin kahit na hindi naman kayo nagkabalikan kagad kasi yun din naman yung target natin. At yun din naman yung bagay na dapat mangyari. Okay, hanggang pagdating ng tamang panahon, of course, may in love din naman ulit yan, tapos magiging buo na yung kapangyarihan mo sa kanya, lalo na kapag na-game mo ito ng tama. Okay? So, yeah. Yun lang yung bagay na gusto kong i-share sa inyo sa ngayon. Okay? Dahil alam ko na ang karamihan sa inyo hanggang ngayon ay curious pa rin. Well, hindi naman lahat ng nanonood sa akin, pero yung mga bago na galing ng breakup, kayo, alam ko na curious kayo. Of course, eager nyong malaman kung paano makamove on na mabilis. And also, at the same time, kahit hindi nyo na gusto, okay, since ginugulo kayo ng utak nyo at ng nararamdaman nyo, nagagawa nyo pa rin isipin o magkaroon ng concern about sa kung paano o ano ba yung dapat gawin para maibalik o sabihin nating para magkabalikan kayo ng ex nyo. Okay, alam ko, naiintindihan ko. Iba sa inyo, ayaw nyo naman na talagang gawin yan. Pero dahil, of course, ang iniisip pa rin ng utak mo, ang sagot para matapos yung pinagdadaanan mo ngayon ay yung maibalik mo yung ex mo, then of course, gugustuhin mo talaga mangyari yun. Kasi utak mo yung nagdidikta eh. Ang gusto ng utak mo kasi ibalik mo yung source mo ng dopamine release eh. Diba? So ngayon, ang gagawin niya, gagawa siya ng mga emosyon o mga mararamdaman mo na hindi maganda para sumunod ka sa kanya o magkasundo kayo na ibalik nyo itong ex mo na ito. Bagay na actually, yan yung gumugulo nga sa utak mo. Okay? Sa ngayon, gusto mong ibalik yung ex mo na yan. And kung sakali man talagang gusto mo rin, then, yeah, ito nga yung dapat mong gawin. Okay? Actually, may iniisip pa rin kasi ako hanggang ngayon talaga eh. Gusto ko idagdag sana yun. Pero I forgot. Maybe idagdag ko na lang sa ibang video kung meron man ako nakalimutan.
Kayo na lang bahala magdagdag dyan sa comment section para may matutunan sila sa inyo at may matutunan din ako sa inyo dahil alam ko sa inyo o iba sa inyo mga magagaling na rin talaga sa ganito. Lalo na yung mga mga matagal ng nanonood sa akin, no, matagal nang nag-aaral nito mga itinuturo ko na ito o nakikinig sa akin, mga supporter natin dyan. Shoutout sa inyong lahat. But anyway, so yun nga yung point ko dito. Okay, so no contact o yung radio silence, yung pag-pullback, may maitutulong sa iyan. Okay, pero para makumpleto, kailangan ng self-improvement. At pag nag-self-improve ka, tumuto ka dun sa looks mo. Okay, yun yung pinakaunahin mo. Dahil pag yan ang nauna mo, maraming bagay na maapektuhan na mas makakatulong sa'yo para ma-improve mo ibang bagay. Okay? Lalo na yung pag-move on mo, mas lalong bibilis. Okay? Tapos, mas lalo kang mabibilis mabigyan ng confidence and opportunity. Of course, magkakadugtong na yan lahat. Okay? So, tutukan mo yan, looks mo na yan. Okay? Tapos, pag nagawa mo na yan, then isunod mo yung iba o isabay mo rin yung iba. Pero, kung pagdating sa pagbabalikan ninyo ng ex mo, ma-retract mo yung ibang tao, o mas mapabilis yung moving on mo, looks talaga. Okay, looks. Unahin mo yung looks mo. Okay? Pero of course, radio silence pa rin, mag-no contact pa rin. Tapos, again, ang breakup ay isa lamang test. Okay, huwag mong isipin ito na totoo na kagad sa umpisa. Pag ginawa mo yung mali o ginawa mo yung kabaligtaran, yung hindi pag no-contact o pag-radio silence o naghabol ka pa rin dito sa ex mo na ito, okay, then pwede matuluyan yung breakup ninyo. Pero pag ginawa mo yung radio silence, sinunod mo yung advice ko, okay, tapos nag-self-improve ka, okay, tapos sabihin nating nagawa mo ng maayos o 100% ito, then masisigurado ko sa iyo na hindi matutuloy yung paglayo niya sa iyo o yung breakup ninyo, okay? And also at the same time, mailalagay kita sa magandang sitwasyon kung saan hindi na magiging ganong kahirap yung pinagdadaanan mo hanggang makamove on ka, okay? Ibig sabihin, hindi lang kita basta matutulungan makamove on, kundi matutulungan pa kita na magkabalikan kayo o magkaayos kayo nitong babae na ito o nitong ex mo na ito. Okay? Pero nasa iyan, kung ibabalik mo, o sabihin nating pwedeng date-date na lang. Okay? Yung may nangyayari na lang sa inyo. And magagawa mo rin naman yan kung susundin mo yung mga payo ko. Okay? Pero sa ngayon, hanggang dito na lang muna tayo. Okay? Marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa topic na ganito. Again, kung meron man ako mga nakalimutan, idagdag nyo na lang yan dyan sa comment section. Okay? So sa ngayon, mag-ingat kayo. Okay? Laging tandaan, mag-focus sa grind and purpose, okay? At abutin natin ang tunay nating mga potensyal.